Magandang hapon, narito na ang PTV Balita ngayon. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibigay ng mahigit 70 patient transport vehicles sa mga lokal na pamahalaan sa Agusan del Norte, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Islands, Davao de Oro, Davao Oriental, Butuan City at Misamis Occidental. Ang medical equipment ng kada PTV na ipinamahagi, kabilang narito ang mga stretchers, oxygen tanks, wheelchair, first aid kits, blood pressure monitors at medicine cabinets. Layo nito na mas mapadali ang pag-a-access ng publiko sa serbisyong pangkalusugan, lalo na sa mga lugar na kulang sa pasilidad. Bumuhos naman ang tulong ngayon sa Capiz matapos isa-ilalim sa state of calamity ang probinsya dahil sa nagdaang bagyong Ramil. Narito ang balita mula kay Alex Lumaque ng Philippine Information Agency. Bumuhos ang tulong sa Capiz na ngayon ay under state of calamity dahil sa bagyong Ramil. Idiniklara na ng sangguniang panlalawigan ng Capiz na under the state of calamity dahil sa epekto ng bagyong Ramil na nagdulot ng pagkawasak at pinsala sa buhay, mga ari-arian, pananim, kabuhayan at iba't ibang proyektong pang-infrastruktura. Ang deklarasyon ay nakasaad sa Resolution No. 163 Series of 2025 na aprobado sa regular session ng Sanggunian noong Oktubre 21 o 3 araw matapos ang malawakang pagbaha dahil sa malakas na pag-ulan. Lubos ang pasalamat ni Governor Ferdinand Castro, Roxas City Mayor Ronnie Dadivas at iba pang mga lokal na opisyal sa agarang tulong na ipinaabot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga nasalanta ng baha sa lalawigan. Base sa Department of Social Welfare and Development 6th Dromic Report as of October 23 ng hapon, umabot na sa mahigit 23 million na halaga ng family food packs at ready-to-eat food packs ang naipamigay sa mga evacuee sa Capiz simula pa noong Oktubre 19. Ang DSWD ay nagpadala rin ng additional 30,000 family food packs bilang dagdag sa mahigit 14,000 na mga FFP na nakapreposition sa iba't ibang bayan sa lalawigan. Matandaan na 2 beses na pumunta si DSWD Secretary Rex Gatchalian upang alamin ang sitwasyon ng mga evacuees at pangangailangan ng probinsya at ipaabot ang direktiba ng Pangulo sa pagtulong sa mga nasalanta. Pasalamat kita sa ating Presidente sa iyang pagdumdum. Nagapakita gilaman ang administrasyon nagresponde tugon sa kinahanglanon. Madasig ang pagresponde kag madasig mapapadala sang iya duwa ka sekretaryo kag iban pa national government agencies ang mga direktor ng ari diri para at least mapamatian ang kinahanglanon sa Roxas City kag Capiz. Dumating din sa Capiz si Special Assistant to the President Secretary Anton Lagdamio Jr. at iba pang mga regional directors ng mga ahensya ng gobyerno noong Oktubre 23 para sa situation briefing at intervention na kailangan. Matandaan na mahigit 39,438 na mga pamilya sa Capiz ang nag-evacuate o lumikas sa mga evacuation center at ligtas na mga lugar dahil sa baha base sa report ng PDRRMC. Mula rito sa Capiz para sa Integrated State Media, Alex Lumaque ng Philippine Information Agency. Samantala, alamin naman natin ang ibang balita sa PTV Cotabato mula kay Trisha Aragon. Isang bagong silang na sanggol ang natagpuan sa isang basurahan sa likod ng Buluan District Hospital sa Maguindanao del Sur. Gabi pa lamang ng Lunes, ika-20 ng Oktubre, narinig na umano ng ilang staff ng hospital ang iyak ng isang sanggol. Pero sa pag-akalang minulto lang sila, hindi nila ito pinansin. Kinabukasan ng Martes, ika-21 ng Oktubre, ay patuloy pa rin ang dahilan para magsagawa ng paghahanap ang mga tao sa loob ng ospital hanggang sa madiskubre nila ang isang sanggol na nakasilid sa isang basurahan sa likod ng ospital. According sa mga witnesses is nakita ho yung newborn baby sa basurahan sa Buluan District Hospital nung umaga. Pero nag-uusap na kami ng doktor sa hospital. According sa kanya, is yung mother ng bata is 16 years old. Hapon ho, tinawagan na ho natin yung municipal police station at DSWD upang imbestigahan nitong nangyari. Ang sanggol na pinangalan ng Baby Sulaiman ay kasalukuyang nasa kustudiyan ng Buluan District Hospital at nasa maayos ng kalagayan. Sa paunang investigasyon, lumalabas sa parehong menor de edad ang mga magulang ng bata. Layunin ng investigasyon na matukoy hindi lang ang pananagutan kundi pati na rin ang mga pangangailangan ng mga magulang.
Samantala sa ibang balita, ipinamahagi ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR ang 123 units ng makabagong makinaryang pangsakahan sa mga kooperatiba at samahan ng mga magsasaka sa isang seremonyang ginanap sa Bangsamoro Government Center sa Cotabato City. Sa pakikipagtulungan ng Department of Agriculture Philippines Center for Post-Harvest Development and Mechanization o DA-PhilMech, ang 314.27 million na inisyatibo sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund or RCEF Mechanization Program ay layong mapahusay ang produksyon ng palay, mabawasan ang post-harvest losses at mapabuti ang kabuhayan ng mga magsasaka. Kabilang sa mga ipinamahaging kagamitan ang mga traktura, precision seeders, combine harvesters, threshers at mechanical dryers, mga makinaryang tutulong sa mga magsasaka mula sa land preparation hanggang sa post-harvest processing. Binigyang diin ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakwa na ang mga makinaryang ito ay hindi lang biyaya kundi may kasamang pananagutan. Samantala, sinabi ni MAFAR Minister Abunawas Maslamama na ang makinarya ay simbolo ng pagpapaunlad, kasipagan at kasaganaan ng mga magsasakang Bangsamoro. Mula dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Trisha Aragon para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Maraming salamat, Trisha Aragon. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa ibang updates, i-follow at ilike kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako si Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.